Sige po, ngayon naman tayo ay magpatuloy sa ating pananambahan sa araw na ito. At dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos o sa sermon proper natin. At magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin mula sa Mateo chapter 16. At alam po natin na ang mga talatang pinag-aaralan natin mula sa kapitulong ito ay mula sa verses 13 hanggang 20. At magpapatuloy po tayo doon. And sabi ko last time, hanggang part 2 lang itong pag-aaral natin, pero magkakaroon pa pala ng ikatlong part. So, ang pag-aaralan lamang po natin ngayon is verses 15 hanggang 17 lamang. And then, next Sunday, siguro natin pag-aaralan. Kasi may ongoing din tayong hindi pa natapos, may pending pa tayong topic on Galatia 5. Kung maaalala ninyo, hindi pa natin natapos yung topic natin sa kagalakan. So, sabi ko nga sa inyo, once a month natin pag-aaralan ang Galatia 5. So, baka yun muna ang pag-aaralan natin next Sunday. And then, magpapatuloy tayo sa pag-aaral nitong part 3, itong Mateo 16 sa October na. Pakabalik ko from Naga. So ngayon, pagpapatuloy natin, this is the part 2 of our study from the book of Matthew, Mateo chapter 16 verses 13 to 20. At muli po nating basahin ang lahat ng mga talatang pinag-aaralan natin mula rito. Sige, samahan niyo ako. Verse 13, nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Verse 14, at sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Verse 20, pagkatapos ay mahigpit niyang ipinagbilin sa mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. At yan po ang pag-aaralan natin. Manalangin po tayong muli. Aming dakilang Diyos, hinihingi po namin ang paggabay ninyo sa mga oras nito, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Pagpunawa namin gamitin ang sarili naming karunungan, kaisipan sa pag-unawa nito, kundi kami naway magpakumbabat umasa lamang sa banal na spirito na nag-i-illumine sa amin ng mga katotohanan nandito sa Biblia. Tulungan at gabayan po ninyo ang bawat isa sa amin, maging ako sa pangangaral ng inyong salita at ang mga kapatid kong nandito sa pag-unawa nila ng mga ito. Aming Diyos, salamat sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yun nga, ang pamagat ng ating pag-aaral ay ang Kristiyanong kapahayagan tungkol kay Jesus. This is part 2. At para sa introduction natin sa pag-aaral natin ito ngayong araw, magbalik tanaw na lamang tayo. Okay? Noong nakaraang Lord's Day ay tinignan natin ang iba't ibang mga pananaw ng mga tao kay Jesus sa panahon niya at sa panahon natin ngayon. At titingnan nga natin muli by way of introduction kung ano itong mga pananaw ng iba't ibang mga tao tungkol kay Jesus noon at ngayon. So sa panahon ni Jesus, may mga religious leaders at siya ay tinignan ng mga ito na isang lapastangan. Iyon talaga ang tumatak sa kanilang mga isipan kung ano si Jesus. Si Jesus para sa kanila isang lapastangan. At bakit nila ito nasabi?
dahil itong si Jesus ay nag-declaim ng deity o pagka-Diyos. Maraming pagkakataon na may ginawa si Jesus at ang ginawa o sinabi si Jesus at ang ginawa o sinabi niyang iyon ay nagpapakita o nag-i-imply that He is claiming deity o pagka-Diyos. And even the religious leaders thought it that way. Ganon nila tinignan ang mga claims na iyon ni Jesus. So, makikita natin iyon sa mga verses na tinignan natin last week. So, yun. I-claim deity, kaya tinawag o ang tingin nitong mga religious leaders na ito kay Jesus ay isang lapastangan. Kasi ang pananaw nila kay Jesus ay isa lamang na tao. Kaya naman, nang sinabi niyang ako at ang Ama iisa, meaning in one essence or in unity with each other, sabi nila, lapastangan ng taong iyan. Diba? At tiningnan rin nila nitong mga religious leaders na ito. Sino ba itong mga religious leaders na ito? Ilan na lamang sa kanila? Mga Pariseo, Saduceo, at yung mga Iskriba. So, ganun ang tingin nila kay Jesus. So, bukod pa sa ang tingin nila sa kanya isang lapastangan, may mga verses din dito sa Gospels na si Jesus ay nakisama sa mga makasalanan, ngunit ang purpose niya sa pagsama sa kanila ay upang ipangaral sa mga makasalanang ito ang ikaliligtas nila. So, yun ang purpose ni Jesus, bakit siya sumama. May mga pagkakataon nga na kumain siya, nakisalo siya sa mga makasalanan. Diba? Pero, dahil sa pagkakataong iyon na ginawa iyon ni Jesus, ay tinignan naman itong mga religious leaders si Jesus na isang makasalanan. Dahil nakikisalo siya sa mga makasalanan. But again, His purpose for that is to share the message that would save them. Okay? So, yun. Yan ang una nating tinignan last time nung pinag-aralan o tinignan natin kung anong mga pananaw ng iba't ibang mga klaseng tao, kay Jesus. So, that's for the religious leaders in His time. Tinignan rin natin ang pananaw kay Jesus ng mga karaniwang Hudyo. Sino ba itong mga karaniwang Hudyong ito? Yung mga sumusunod sa Kanya, nakikinig ng pangaral niya, yung mga karaniwang Hudyo. Okay? Na mga nandun, na ikita siya, napapakinggan ng kanyang mga pangaral, at makita nga natin sa pinag-aaralan natin na may mga nabanggit na pangalan dito na akala ng mga karaniwang Hudyo ay iyon si Jesus. So, ang mga karaniwang Hudyo ay inakalang siya ang second coming ni John the Baptist, ni Elijah, ni Jeremiah, o ng isa sa mga propeta. Yun ang pananaw ng karaniwang Hudyo. A majority of them. Okay? So, yun. Kala nila second coming lang si Jesus. Ang iba na may inisip, this is still from yung mga karaniwang Hudyo, ang iba na may inisip na isa lamang siyang mabuting guro, matuwid na tao, marunong na lalaki, isang propeta na kayang gumawa ng himala, o isang simpleng karpintero. Makita natin ang pagkakarpentero ni Jesus sa Mateo 13:55, hindi na natin titignan, just for referencing. At ang iba naman, tinignan na hindi lamang siya isang simpleng karpentero, ang iba, tingin sa kanya, isang anak lamang ng karpentero na si Jose, na hindi nga naman niya biologically, in a sense, hindi naman niya talaga ama. So makita natin, for referencing, sa Marcos 6:3. So, iyon ang pananaw ng mga karaniwang Hudyo kay Jesus. Isang mabuting guro, matuwid na tao, marunong na lalaki, isang propeta, okay, na kayang gumawa ng manghimala, o isang simpleng karpentero at anak ng karpentero. Bukod pa doon sa mga nabanggit dito, kung sino si Jesus, maybe John the Baptist, maybe Elijah, Jeremiah, or one of the prophets. So, yun ang pananaw nila. Habang tinignan rin natin last Sunday, yung pananaw o view ng mga tao sa
kasalukuyang panahon tungkol kay Jesus. So, tatlong grupo ng mga tao at ang pananaw nilang tinignan natin last time. So, habang ang karaniwang tao naman ngayong mga panahon na ito ay kinikilalang siya ay isang historical figure lamang. What they mean by this is, they believe that Jesus Christ really lived in this world. Yun ang paniniwala nila. They believe that He was born sa mundong ito, but they don't believe that He is God incarnate. They only believe Him as a person who just lived in history. Magkaiba yun. Diba? Ang claim at ang itinuturo sa atin dito sa Biblia is that Jesus really is God incarnate. Siya ay nagkatawang tao. Ngayon, itong mga tao, tinitingnan na siya lamang ay ipinanganak. The normal way. It's not virgin birth. It's not, hindi siya naipanganak sa kapangyarihan ng banal na spirito. Naipanganak lamang siya sa normal na paraan, katulad sa atin. So, by saying that or by claiming that, inaalis nila ang pagka-incarnate ng Panginoong Jesus. So, may mga taong ganyan sa kasalukuyang panahon. Sa relihiyong prominente naman, sa isang prominenteng relihiyon na Islam, kinikilala siyang propeta at Mesaya pangaraw si Jesus, ngunit hindi Diyos at anak ng Diyos. So they think that Jesus really is a prophet and a Messiah, not the Messiah, pero hindi sila naniniwala that this Messiah is actually God. Okay? They don't believe that this Messiah that we believe in is actually God and the Son of God. At ang ilan naman sa mga sekular na pananaw ay siya'y isang moral o spiritual na leader. Okay? Yan ang mga karaniwan. Pag tinanong mo ang ibang mga tao, kakilala mo dyan, who doesn't believe sa deity and humanity ni Jesus, ito lang masasabi nila. They limit Jesus Christ as something like this. Isang moral or spiritual leader. May iba nagsasabi pa, social justice advocate dahil napakabuti niya sa mga mahihirap, di ba? Yun ang tingin ng iba. Isang propeta, ang iba isang propeta, guro, tao lamang at hindi Diyos. So ganun ang pananaw ng mga tao, ng karaniwang tao, ng isang unbeliever kung sino si Jesus. At muli, nais kong ipabatid na gaano man ka-positive sounding ang ilan sa mga ito. Diba? Kasi positive sounding na tawagin si Jesus na second coming ni John the Baptist o ni Elijah, diba? Positibo yun. Unlike those Pharisees, Sadducees, and scribes na ang tingin kay Jesus ay isang lapastangan, mas mabuti pa yun. Kaysa sa tingin ng, mas mabuti pa na tignan si Jesus na isang John the Baptist or Elijah kaysa sa pananaw ng mga religious leaders. But sabi ko nga, at last time sinabi ko na to, gaano man ka-positive sounding ang ilan sa mga ito, ang ilan sa mga pananaw na ito tungkol kay Jesus, kung hindi ito ang Jesus na ni-reveal sa Biblia, ay nagkakamali at nagkakasala ang isang tao sa paniniwala rito. Yan ang tatandaan natin. Okay? So, hindi sapat na ang tingin lamang natin kay Jesus sa isang propeta lamang, isang guru lamang. All of those are positive sounding. But it's lacking. Hindi iyon ang Jesus na ipinakilala sa atin sa Biblia. So kung nais nating paniwalaan at i-confess ang Jesus na totoo, na pumarito talaga sa mundong ito, let's base our belief of who Jesus is from the Bible. Ito ang dapat nating pagbasehan. Ito ang dapat nating
gamitin ang Biblia. And last Lord's Day, natutunan din natin mula mismo kay Jesus kung sino siya. So wala pa yung verse kung saan sinabi ni Pedro kung sino sa tingin niya si Jesus, ay sinabi na ni Jesus sa verse 13 kung sino siya. Ano nga yun? Sa mga nandito last time, nakita natin sa verse 13, ang sabi niya rito, nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sabi ko nga last time, hindi pa dumadating sa sagot ni Pedro sa verse 16, sinabi na rito ni Jesus kung sino siya. Siya ang anak ng tao. Siya ang anak ng tao. Okay? At napakahalaga maintindihan natin kung anong meaning nito. Sabi ko nga last time, pagka anak ng tao na ang binanggit, ang akala na agad natin ay this pertains to his humanity. Na ganun lang ang meaning lang nun ay tungkol sa kanyang humanity at hindi iyon nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. Okay? Pero the latter is what's true. Ang pinapakita po ng pagkaanak ng tao ni Jesus ay ang kanyang pagka-Diyos. At tinignan po natin yun last Sunday. Siya ang tinutukoy. Kasi ito nga, sa Daniel 7:13 verse 14, hindi natin babasahin ulit. Nagbabalik tanaw lang tayo. Siya ang tinutukoy doon sa Daniel 7:13 na katulad ng isang anak ng tao. Siya ang tinutukoy doon. Sa Bagong Tipan, ang title ng anak ng tao ay ang pinakamadalas na gamiting katawagan kay Jesus. At more than 80 times itong ginamit mismo ni Jesus sa mga conversations niya kung saan tinutukoy niya ang kanyang sarili. What I'm trying to say is, ang katawagan o ang title na anak ng tao is more than 80 times na ginamit sa Gospels. Ngayon, sa mga pagkakataong ginamit iyon, more than 80 times na ginamit iyon ni Jesus pertaining to Him, referring to Him. That He's saying, ang anak ng tao at ang tinutukoy niya sa anak ng taong iyon ay ang kanyang sarili. Sa Mateo 26:64, direkta siyang sumangguni doon sa verse na makikita natin na prophecy o vision ni Daniel sa Daniel 7:13-14, kung saan nakita niya itong the Ancient of Days at nakita who is the Father at that time, para makita lang natin yung distinction, the Ancient of Days and this Son of Man, at itong Ancient of Days ay nilapitan itong Son of Man na ito. Sabi ko last time, even the Son, it's Himself, Jesus Christ, is the Ancient of Days. Okay? Kasi ang pinapakita sa atin ng katawagang iyon is eternity, ang pagka-eternal ng Diyos. Pero ang sinabi ko nga last time, para magkita natin ng distinction ng Father and Son, ginamit ang katawagang Ancient of Days doon sa vision na iyon para sa Ama. Para makita natin na yung lumalapit sa Kanya ay yung Kanyang anak na si Jesus. So again, that vision is an encounter between the Father and the Son. The Father is the Ancient of Days, and Jesus Christ who is the Son of Man. Yun ang pinapakita sa atin doon. So, itong Son of Man na ito, na laging tinutukoy ni Jesus sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ay siya mismo. At sinasabi niya lamang, I am the fulfillment of that vision. I am that. Ako yun. Okay? At yun nga, nakita natin doon sa Matthew 26:64 nang sinabi niya na siya ang Kristo at anak ng Diyos na buhay at sumangguni siya sa mismong at direct referencing yung ginawa niya. Sa Daniel 7:13, sabi niya,
tinutukoy niya ang sarili niya nung sumangguni siya sa verse na iyon, sa vision na iyon. At anong ginawa ng punong pari at ng mga nandun sa Sanhedrin? Pinunit nila ang kanilang mga damit. At sinabi kay Jesus, lapastangan. Dahil ang sinasabi lang, dahil naiintindihan nila ang meaning doon ni Jesus. Naiintindihan nila ang meaning doon ni Jesus. By saying that He is the Son of Man, they understood that this guy, this man is claiming not only that He is the Son of Man, that He is the fulfillment of that vision, but that He is God. Yun ang pagkaunawa nitong mga religious leaders na ito, na pagkakatiwalaan natin ng knowledge. Okay? Na yung interpretation nila ay tama naman talaga. It's just that they don't believe in this man who's claiming that he is that person. Okay, so, yun. No lies were found in Jesus. Ang pag-claim niya na siya ang anak ng tao ay pag-claim din ng pagka-Diyos na apparent maging sa interpretation ng mga religious leaders na tumuligsa sa kanyang ministry noon. Diba? The way they interpret it, yun nga, sabi, when Jesus said that He is ang Ama at siya ay isa, ang interpretation nila doon ay sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos. Tama sila doon. It's just that they don't believe that what Jesus is claiming about Himself is true. Pero there's no lies. There are no lies told by Jesus. Ang anak ng tao sa Daniel 7:13-14 ay nagtataglay ng lahat ng tinataglay ng Diyos. Yan ang tatandaan natin. Ano ang mga iyon? Kapangyarihan, kaluwalhatian, kaharian, kakanyahan o essence, kawalang hanggan at kalooban. Yung mga tinataglay ng Diyos Ama ay tinataglay rin itong anak. That's why He is God. Sa araw na ito, titingnan natin muli kung sino si Jesus at ang mahalagang tugon sa katotohanan niya ito. O, tingnan natin para sa ating, actually pangatlo na nating punto ito. Ang unang punto natin last Sunday, ang iba't ibang pananaw ng mga tao tungkol kay Jesus noon at ngayon. Kinuha natin yun sa verse 13-14. Pangalawang punto natin last Sunday is si Jesus ayon sa kapahayagan niya tungkol sa kanyang sarili. At kinuha nga natin iyon sa verse 13 kung saan mababasa natin ano ang tingin ng mga tao tungkol sa anak ng tao. Ngayon, ang pangatlong punto natin para sa pag-aaral natin ito from Matthew 16 is ang Kristiyanong kapahayagan. Ang Kristiyanong kapahayagan. Dito na natin titignan ang sinasabi kong Kristiyanong kapahayagan. At kukunin natin iyon sa verses 15-16. Sana mabilis lamang ito kasi medyo haba pa. Tingnan natin. Sabi sa verse 15, sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi niyo kung sino ako? Verse 16, sumagot si Simon Pedro, at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dyan natin titignan, bakit, kung ano itong Kristiyanong kapahayagang tinutukoy natin. Matapos masagot ang unang tanong ni Jesus kung ano ang pananaw ng mga karaniwang Hudyo tungkol sa Kanya, ay ibinaling naman niya ang parehong katanungan sa mga alagad. Yun ang ginawa niya. Bilang mga tagasunod niya, mahalagang may tamang pangunawa sila kung sino si Jesus. Okay? Sabi ko nga, Jesus will breed a different gospel. Kaya kung mali ang Jesus na pinaniniwalaan natin, it begets a different gospel. Ang katanungang ito sa kanila ay pagsusuri kung naiiba at tama ang kanilang pagkakakilala kay Jesus. They were also among this many people. Ba? Pero sila ay mga tagasunod at tinawag talaga sila directly nitong si Jesus para sumunod sa Kanya. Ngayon,
naibaba. At ang pagiging ibaba ng pananaw nila tungkol kay Jesus ay tama. Yun ang titingnan natin. Hindi sa hindi alam ni Jesus ang nilalaman ng puso ng kanyang mga alagad. Kasi tinatanong niya sila, baka ang isipin natin o akalain natin na hindi niya alam ang nasa puso nitong mga tao at hindi niya rin alam ang nasa puso o nasa isipan nitong mga alagad niya. So, we can argue against that ignorance na maisip natin in Jesus. Kasi sa John 2:24-25, makita natin sinabi doon, He knew all men and what was in man. Diba? So, lahat yan alam niya. Sa Gawa 1:24-25, sabi doon ni Pedro sa prayer niya, nung naghanap sila ng kapalit ni Judas, You, Lord, who knows the hearts of all men. So, walang duda, alam ni Jesus, and just as the Father is omniscient, all-knowing, itong si Jesus din na Diyos is also all-knowing. Okay? So, ngunit, kaya niya tinanong ito, itinalagan niya ang pagkakataong ito upang ipahayag ng mga alagad kung ang kanilang paniniwala kung sino si Jesus. So, itinalagan niya ito na mangyari ito para makita, para mahayag talaga at gamitin din para sa mga mananampalataya noon at para sa atin din naman ngayon ang wastong pagtugon sa mga nalalaman natin na tungkol kay Jesus. Dahil may mga taong may wastong pagtugon pero hindi naman wastong kaalaman pero hindi naman tama ang pagtugon nila sa kaalaman na nakuha nila. Okay? So it's only right for Jesus to ask them this question. Kasama na nila si Jesus ng matagal-tagal ng panahon, ng mga panahong ito. Nakita na nila ang kanyang magawa. Samantalang ang mga religious leaders na dapat alam na ang mga tanda ni Jesus ay pagpapakita kung sino siya, ngunit hindi nila siya pinaniwalaan, makikita naman natin ang mga alagad ni Jesus na hindi expert sa kasulatan sa kanilang pananaw kay Jesus. Again, itong mga religious leaders, they are experts of the law of God. They're not just expert, they add to the law of God. Mali iyon. Diba? Pero expert, they are expected to know that this Jesus guy is who they're waiting for. Pero, ibang naging tugon nila sa Jesus na ito. Pero itong mga alagad niya na hindi expert sa kasulatan, hindi mga matatalino, mga mangingisda, tax collector, there are those people. Makita nga natin mamaya kung bakit nila naunawaan ang katotohanan ni Jesus. So, isang representative sa mga alagad ni Jesus ang sumagot sa tanong niyang ito. Ang sabi nitong representative na ito, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sumagot nga rito ay si Pedro. Apart from what others think, ito si Pedro at sumagot ng naaayon sa claim ni Jesus. Sumagot si Pedro ng naaayon sa claim ni Jesus na siya ang Son of Man o anak ng tao. Hindi po mahihiwalay. Ito ang tatandaan natin. Itong kasagutan ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ay hindi mahihiwalay sa title ni Jesus na anak ng tao. Mamaya ipapaunawa ko sa inyo. So sabi ko nga, apart from what others think, ito si Pedro at sumagot ng naaayon sa claim ni Jesus. Dahil ang sagot na ito ni Pedro ay parallel, ito ang sinasabi ko, ay parallel sa title na laging ginagamit ni Jesus. At ina-affirm niya ritong ang belief niya tungkol kay Jesus ay kung sino siya,
na inihahayag niya sa sanlibutan. So this answer from Peter ay pag-affirm sa title na ginagamit ni Jesus para sa kanyang sarili. At ano iyon? Son of Man. Ngayon, baka isipin natin, ang sabi rito, Kristo. Ang sabi rito, anak ng Diyos na buhay. Bakit sinasabi mong katumbas lang din iyan o parallel lang din iyan sa anak ng tao? Yan ang uunawain natin. Why is it parallel? Sapagkat may parehong diwa ang pagiging anak ng tao at pagiging Kristo at anak ng Diyos na buhay ni Jesus. May parehong diwa, may parehong essence. That just as He is the Son of Man, at ang pagiging Son of Man niya ay pinapakitang siya rin ang fulfillment ng Kristo o ng Mesiyas na pinoproclaim at pinoprophesy doon sa Old Testament, at siya rin anak ng Diyos na buhay na pinoprophesy doon sa Old Testament. So what He's trying to say here is, as the Son of Man, I have both of that identities. As the Son of Man, I am both Christ and the Son of the living God. Yun ang kanyang pinupunto rito. That's why when Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God," ganun na lamang ang reaksyon ni Jesus. Dahil iyon ay pag-affirm ni Peter sa title na laging ginagamit ni Jesus bilang anak ng tao. Bilang ang anak ng tao na naaral na nating nagpapakahulugang siya ang tinutukoy sa Daniel 7:13-14. Kung babalikan natin ang pagkilatis kay Jesus sa Sanhedrin sa Mateo 26:63-64, kung saan siya tinanong kung siya ang Kristo at anak ng Diyos, sa verse 64 ay pinagtibay niya iyon sa pagsangguni sa pangitain ni Daniel. Sabi ko nga kanina, at last Sunday, sumangguni siya. Katulad lang din ng ginagawa natin kapag, diba, nang madalas natin ginagawa kapag may naisip tayong topic, we reference from the scripture para magkaroon tayo ng patunay o proof para sa naisip nating theological stand na yon. Ganun ang ginagawa. So, dito rin naman si Jesus kumuha, nag-reference, sumangguni sa isang verse, sa isang pangyayari sa Old Testament, sa scripture nila noong mga panahon na iyon. At sinasabi niya, that's me. Yun lamang ang sinasabi niya doon. Ano yun? Mateo 26:63-60. Sabi rito, verse 62, tumindig ang Mateo 26:62-64, tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo? Verse 63, ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Verse 64, ito ang sabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng langit. At itong nasa verse 64, yun ang sinasabi kong kinuha niya sa Daniel 7 and even awit 110. Yung first part, awit 110, yung second part, Daniel 7:13. So, makita nga natin na yun ang claim ni Jesus. He is the Son of Man. Yun ang pinagtitibay niya rito.
Kaya ganoon na lamang ang reaksyon ng mga punong pari at ng mga nandoon sa Sanhedrin because they understood that Jesus is claiming to be the Christ. Because itong anak ng taong ito sa Old Testament is also the same person. This is also the Messiah. And this is also the Son of David. This is also the Son of God. Hindi po iba-ibang tao. Hindi po matutupad ang mga katawagang iyon, ang mga title na iyon sa iba't ibang tao nung dumating ang era ni Jesus. Lahat ng iyon ay natupad sa isang persona lamang at iyon ay si Jesus. Okay? So they understood na unawaan itong punong pari at ng mga nasa Sanhedrin that Jesus is claiming to be the Christ. Sapagkat iyon din ang sinabi rito ni Jesus. Sabi niya, ikaw ang nagsabi niya. Sabi niya sa punong pari. He is affirming what the high priest said nung sinabi niya iyon. That's what he's doing right there. Kasi baka isipin natin, hindi naman direktang sinabi ni Jesus na siya nga, iyong Kristo. Hindi niya sinabing, ako ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. What he said, yan ang sinabi mo. Nanggaling yan mismo sa bibig mo. He's affirming what that high priest said. And sunod niyang ginawa, he referenced from the Old Testament, from their scripture. He is the Son of Man. Diba? Still other religion, may mga malakaliskis pa rin nakatakip sa kanilang mga mata at hindi pa rin nila makita ang mga katotohanan ito. Kahit na napakalinaw na sa Biblia ang mga claims na ito ni Jesus. Okay? He claimed to be the Christ, the Son of the living God, and the Son of Man in Daniel's vision. But itong mga nasa Sanhedrin, they did not believe him. Instead, they called and labeled him blasphemous. Yun ang sinabi nila. Jesus is the one person where all these identities reside. Yan ang tatandaan natin. Jesus is the one and only person where all these identities reside, who owns all these titles. Christ, Son of the living God, the Son of Man, the Son of David. Lahat ng inay si Jesus. At walang iba. Siyang lahat ng iyon. Sa Old Testament, isang persona ang tinutukoy sa mga katagang anak ng tao. Ang ginagamit kasi doon sa Old Testament, anointed one. Okay, so siya ang tinutukoy din doon. It just means Messiah or Christ. Okay? Siya ang tinutukoy sa anak ng tao, anointed one, Messiah, at anak ni David. Hindi ibig sabihin noon na si Solomon. Ang ibig sabihin ng pagiging anak niya ni David ay siya'y magmumula sa lahi ni David. Dahil may pangako itong si Yahweh na hindi matatapos ang paghahari nitong si David dahil may ilalagay siya doon sa trono ni David mula sa kanyang lahi. At iyon ngang nilagay doon ni Yahweh, hindi si Solomon. Dahil natapos din naman ang paghahari ni Solomon. Ang nilagay doon ni Yahweh sa tronong iyon ni Haring David ay ang kanyang anak, si Jesus. Okay? Walang iba. At alam natin, since Jesus will for all eternity reign on that throne, kaya sinabi doon ni Yahweh na hindi matatapos ang paghaharing iyon because His throne, His reign is eternal. Walang katapusan. Okay? So, yon. At lahat ng mga ito, lahat ng mga katagang ito, anak ng tao, anointed one, anak ni David, lahat ng ito ay nahayag at natupad sa pagkatao ni Jesus. Lahat ng iyon. Sa Gospels ay makikita natin ang katuparan ng mga propesiya sa Old Testament tungkol sa mga katauhang ito at ang mga iyon ay eksaktong nahayag sa katauhan ni Jesus. Lahat ng iyon, eksaktong nahayag, eksaktong natupad sa katauhan ni Jesus.
Hindi iyon natupad sa ibang mga persona o mga tao na nabuhay sa era ni Jesus, kundi sa kanyang pagkatao lamang. At ito, let's just expound a little bit. Expound a little bit. Sige. So, nakita nga natin dito na sa claim o sa confession ni Peter, sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Kanina ang ginagawa ko, pinapakita ko sa inyo that being the Son of Man, pinapakita ng pagiging Son of Man ni Jesus ang pagiging Kristo niya rin at anak ng Diyos na buhay. Ngayon, titingnan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagka-Kristo niya at pagka-anak ng Diyos na buhay niya. So, let's see. Yun nga, ikaw ang Kristo. Bilang ang Kristo, or Messiah, literally, anointed one ang meaning nito, siya ang pinili para, ang pagka-anoint sa Kanya. Kasi dapat natin maintindihan na ang meaning ng na kapag ang isang tao sa Old Testament ay inanoint, inihiwalay siya o pinoconsecrate siya para sa isang mahalagang gawain. Ganun ang ginawa kay Jesus. Pero para saan siya inilagay? Anong bagay o sa anong bagay siya tinawag ng Diyos o inilagay? Siya ang pinili para sa isang gawain at ito ay ang iligtas ang mga hinirang ng Diyos. Walang ibang pinili ang Diyos bago palikhain ng sanlibutan na magliligtas ng mga makasalanan sa mundong ito, kundi ang sarili niyang anak, si Jesucristo. At noon pa, bago pa magkasala ang tao, ay nagkaroon na ng kasunduan ng Trinity. Yun nga ang tinatawag na Covenant of Redemption. Father, Son, and Holy Spirit, nagkaroon na ng kasunduan na itong anak niya mismo, itong si Jesus mismo, ang magliligtas ng mga makasalanang tao. So doon pa lamang, hindi siya hinirang ng mga kalagitnaan ng Old Testament. Hindi siya hinirang sa Genesis 3:15, sa Proto-Evangelium. Inihayag lamang doon ng Diyos ang paunang mensahe tungkol sa plano niya ng pagliligtas. Na ang plano nila noon pa man ay inihayag niya para malaman natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, ang pagkakatalaga para kay Jesus bilang tagapagligtas ng mga makasalanan ay noon pa inilatag. Noon pa inihayag. Okay? So, yun nga. Siya ang pinili para sa isang gawain at ito ay ang iligtas ng mga hinirang ng Diyos. Yan nga sinabi ko kanina, katulad sa paglalagay ng langis noon para italaga ang isang tao sa pagiging pari. Makikita natin sa Leviticus 21:10. Ganito rin ang ginawa kay Jesus. Mga pari noon, pag ina-anoint sila, binubuhusan sila ng langis para patunay na sila nga ay kinoconsecrate para sa isang gawain. Ngayon, si Jesus ay inanoint din. Was anointed, itinalaga siya bilang pinakapunong pari na siyang nag-alay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ngunit hindi basta-basta ang kanyang inialay. Tingnan natin sandali sa Hebreo 10. Hebreo 10. Verses 4 hanggang 13. Okay? Sapagkat hindi verse 4, Hebreo 10 verses 4 hanggang 13, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan, at hindi ka nalugod.
Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Verse 8, nang sabihin niya sa itaas na, hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ng alay ng mga handog at mga buong handog na sinusunog, ang mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay dinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang na alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Yan ang pinapakita sa Old Testament ceremonial laws. Ang ginagawa ng mga pari noon, nag-aalay sila ng mga handog para sa kapatawaran ng kanilang sariling kasalanan at kasalanan ng buong Israel. Okay? Ngunit nang dumating si Jesus, ang kanyang pagkapunong pari ay higit kaysa sa pagkapunong pari ng mga naunang punong pari sa kanya. Bakit? Siya ay punong pari na nag-alay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, ngunit hindi hayop ang kanyang inialay, kundi ang kanyang sarili. At sabi nga dito, napakita sa atin dito na iyong mga handog na iyon dati ay hindi kinalugdan ng Diyos. At hindi iyon makapag-aalis ng kasalanan ng mga taong iyon. Sadyang dahil sa paghahandog na iyon at dahil sa paghingi ng tawad ng mga Israelita, kaya sila pinatatawad. It's only a type. It's only something na mangyayari sa darating na panahon. Though hindi pa nila iyon alam, at yun nga ang nangyari. And Jesus is the antitype of that type. Ang nakita nilang ang dating ceremonial law, ang dating pag-aalay ay sabi dito yung dating pag-aalay hindi makapag-aalis ng kasalanan, but this what Jesus has done is effective sa pag-aalis at paglilinis ng kasalanan. So, ganun ang kanyang pagkapunong pari at higit iyon kaysa pa sa mga pagkapunong pari ng mga tao, ng mga punong pari noon. Okay? So, ang dugo ng toro at kambing ay walang bisa, kinailangan ng isang handog na may bisang makapag-alis ng kasalanan, at ganitong uri ng handog ang inialay ni Jesus bilang pinakapunong pari. Ngunit hindi ito hayop, ito ay ang kanyang sarili. So, ganun ang ibig sabihin ng pagka-Kristo niya. So, mali ang pananaw ng mga tao noon na ang magiging Mesaya nila ay pagtatanggol sila sa mga Romano. Hindi po ganun. Iyon ang inasahan ng ng karamihan sa kanila, but hindi po pagliligtas sa mga Romans, kundi pagliligtas sa kanilang mga kasalanan ang ipinunta rito ng Kristo ni Jesus. Doon siya itinalaga, not to protect or not to fight for them, for the Romans, but to forgive, but to redeem them from their sins. Tingnan naman natin ang pagka-anak niya ng Diyos. Nakita natin ang pagiging Kristo niya, ang kahulugan nito. Ngayon naman, bilang ang anak ng Diyos na buhay, ipinababati dito na siya ay ang nag-iisang anak ng Diyos. Or that siya ay yung tinatawag na only begotten Son. And literally,
what this means is that He has a unique sonship or only one of His kind. Yun ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, walang ibang binigyan ng ganitong katawagan. Kahit na tayo, wala tayong ganitong katawagan. That we are the only begotten Son. At ang pagka-anak niya ay noon pa talaga. From eternity past. Wala pang anumang bagay na nilikha, siya ay anak na ng Ama. Ganun ang unique ng kanyang pagiging anak sa kanyang Ama. So ang pinapakita sa atin dito na siya ang anak ng Diyos na buhay, siya ang nag-iisang anak ng Diyos sa ganitong kakanyahan. In this essence, He is the only one who is called only begotten Son. He has a unique sonship. At ibig yun sabihin nito, totoong nagmula siya sa Diyos. Siya lamang ang may title na ganito. Si Jesus lamang. So, titingnan natin, hindi lamang iyan, tingnan natin ang Juan 1:14. John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. Sabi rito, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So, anong sinasabi rito? Makita natin na nagpapatunay itong verse 14 na itong salita na tinutukoy dito at ang tinutukoy na salita rito ay si Jesus ay nagmula sa Ama. Na nagmula sa Ama ay may kaluwalhatiang taglay. Ang sabi rito, at naging taong salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satang anak ng Ama. The only begotten Son lamang ang mayroong ganitong kaluwalhatian according to the writer of John. Yan ang pinapakita sa atin dito. Tinutukoy rito ng salita na si Jesus ay nagmula sa Ama ay may kaluwalhatiang taglay. Sabi pa rito, puspos ng biyaya at ng katotohanan. Another unique and eternal possession ni Jesus. Itong kaluwalhatiang itong kapuspusan ng biyaya at katotohanan sa Kanya, He eternally possessed this. And if He eternally possesses all these, that means that He is also eternal. Dahil hindi matatawag na ang possession niyang ito ay eternal kung hindi naman siya eternal. Masabi natin na kung hindi ganon, well, one time, nung pumarito siya, then napossess niya ang mga bagay na iyon. Would that be eternal? Hindi. Hindi na eternal iyon dahil may patsimula iyong pagkakaroon niya ng mga bagay na yon. Kaya nga eternal siya dahil wala siyang pasimula, and even these things that He possesses, all of these things that He possesses, wala ring pasimula. He already has this because He exists already bago pang mga bagay sa sanlibutan. It's not time-bound. Kaya lahat ng ito ay nasa Kanya na. Yun. Bukod pa rito, tingnan rin natin ang verse 18 nitong John chapter 1. Sabi rito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Now, how can we be ignorant of the fact that this really says, sabi, ang Diyos na tanging anak. Diba? Tinutukoy ditong tanging anak ay si Jesus. At sinabi rito ng nagsulat ng John, who is John the Beloved, is ang Diyos.
na tanging anak. Itong anak na ito ay Diyos. Siya ang tinutukoy dito. Kinilala ang salita na Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama, na siyang minarapat ng Diyos Ama na pagpahayagan ng sarili niya sa sanlibutan. Pagkatang sabi rito, sa pamamagitan nitong Diyos Anak, ay ipinakilala ng Ama ang kanyang sarili sa sanlibutan. Pinapaalam dito sa atin na siya, sa mga katotohanan ito, bilang siya ang anak ng Diyos na buhay. Ipinapaalam dito sa atin na siya ay hindi lamang 100% na tao, kundi 100% na Diyos din. That He is both divine and human. Ganon si Jesus. In one person, nandoon ang pagka-Diyos at pagkatao. At tanging kay Jesus lamang matatagpuan ng ganoong kapanyahan. And the fact that His Father is the living God demonstrates, okay? The fact that His Father is the living God demonstrates eternity for the Son. Because the word living here doesn't simply mean alive. So baka yun ang isipin natin na nung binanggit na ikaw ang anak ng Diyos na buhay, isipin natin that it only implies na ang Diyos ay buhay, that He is alive. No, it implies eternity in existence. Yun ang ibig sabihin nun. The Son of the living God. The Father being a living God demonstrates eternity also for His Son. Because the word living doesn't simply mean alive, but it implies eternity in existence. Na siya ay nabubuhay magpakailanman. Iyon ang pagka-living ng Diyos. Ganon ang ibig sabihin ng living God. At to consummate our third point, ito ang confession of faith. And maikli na lang din naman yung fourth point natin. So, yun. Ito ang confession of faith ng biblical Christian religion. Ito ang tatandaan natin. That what Peter confessed here is the confession of faith of biblical Christian religion. Ito ang ina-uphold ng Protestantism. Ito ang kapahayagan ng bawat naliligtas. That if you are saved, you will not only know that Jesus is the Son of Man, the Christ, the Son of the living God. You will also confess that. You will also believe in that. Okay? Ang sabi ko nga last time, hindi sapat na mayroon tayong alam. We must confess what we believe. Dahil para sa mga naliligtas, napunta lamang sa punto na sila ay naligtas ng faith nilang ito because they confess that faith. If we will not confess that faith, if we will not confess who Jesus really is, there's no salvation for us. If we confess a different Jesus, we are believing in a different Jesus. It will not save us if we believe in a different Jesus. Okay? So, ito ang kapahayagan ng bawat naliligtas. Ito ang fundamental na pananaw kay Jesus. Pinakamahalagang elemento upang ang ebanghelyong pinaniniwalaan natin ay masigurong mabisa. Okay? Para masiguro nating mabisa ang ebanghelyong pinaniniwalaan natin, the object of faith na dapat magkaroon tayo in that gospel is the biblical Jesus, who is the Christ, the Son of Man, the Son of the living God, the Son of David. Dahil muli, ang maling pagkakilala kay Jesus at maging sa Trinitarian Godhead, which is a fundamental teaching,
at sa iba pang mga fundamental teachings ay manganganak ng maling ebanghelyo dahil sa maling object ng pananampalataya. Anong tatandaan natin? So believe the Jesus na pinapakita sa atin dito sa Biblia. At makita pa nga natin, babasahin ko lamang sa inyo mula sa Isaiah 9:6-7. Ang iba pang mga katawagan sa Jesus na ito. Sabi rito, Isaiah 9:6-7, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at siya iyon, si Jesus iyon ang tinutukoy dito. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Diba? So, wala tayong takas. Wala tayong rason para paniwalaan si Jesus ay hindi Diyos. Dahil itong mismo, itong bata, itong anak na lalaking tinutukoy dito mismo ay si Jesus. At sabi rito ni Isaiah, siya ang kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. At huwag nating isipin na He is the Father. Ibig sabihin lamang ito, He treats us in a fatherly way. Okay? Yun ang ibig sabihin nitong walang hanggang Ama. Kasi baka isipin natin na sinasabing itong anak ay siya ring Ama. Hindi po iyon. Kaya pa rito, prinsipe ng kapayapaan. Verse 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya dito makikita natin, Jesus is the one that's being spoken by the prophet in the Old Testament and was fulfilled nang siya'y pumarito sa sanlibutan ito. And para sa huli nating punto, titignan na lamang natin dito ang verse 17. Naging tugon ni Jesus at mabilis na lang to. Okay. Sabi sa verse 17, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Yan ang sinasabi rito. Ngayon, para sa ating ika-4 na punto, ang tagapagpahayag ng Kristiyanong kapahayagang ito. Kasi kanina tiningnan natin ang Kristiyanong kapahayagan. Ngayon, sino ang nagpapahayag sa isang tao ng confession na iyon? Ng confession na sinabi ni Pedro. At sinagot ito dito ni Jesus. Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpapahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Hindi man natin mababasa rito kung ano ang naging reaksyon ni Jesus nang malaman niya kung ano ang tingin ng ibang tao tungkol sa Kanya. Masasabi nating disappointing ito para sa Kanya. Since sa kanila, sa Israel, na-reveal o naituro yung mga nasusulat sa Old Testament. Diba? Dapat alam na nila yun, nang makita na nila si Jesus. Dapat alam na nila na ito ang pangako sa kanila. But they did not understand it. Kaya, masabi natin, disappointing ito para kay Jesus. Ngunit, makita naman natin dito, out of the confession of Peter, kung ano ang naging reaksyon niya. Ikinatuwa niya ang kapahayagang ito ni Pedro tungkol sa paniniwala nito sa kanya. Ngayon, there's only one confession na ikinatutuwa ng Diyos. And it's this. Huwag nating isipin na iyong mga positibong pananaw tungkol kay Jesus ay ikinatutuwa niya dahil ganun ang pananaw ng ibang tao sa kanya, that he is a good teacher,
He is a prophet, all of those things na positive sounding. Baka isipin natin na ikinatutuwa iyon ni Jesus kung ganun ang pananaw ng isang tao tungkol sa Kanya. Hindi. Makikita natin dito kung saan siya natuwa nang marinig niya ang kapahayagang iyon. And it's here when Peter confessed, "You are the Christ, the Son of the living God." So kung sa atin dito, do we confess this same confession? Dahil sa confession lamang na ito, matutuwa ang Diyos. Matutuwa sa atin si Jesus. Okay. So yun. Kinatuwa niya ang kapahayagan ni Pedro tungkol sa paniniwala nito sa kanya. Ito ngayon ang dapat na treatment sa kaalaman tungkol sa Diyos at Ebanghelyo. Tinawag niya si Pedro na mapalad. Sabi niya rito, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas." Tinawag niya siyang mapalad dahil sa pagpapahayag niyang ito. He was described as blessed hindi dahil sa anumang pilak o gintong meron siya, referencing from Gawa 3:6. Hindi dahil sa anumang possession na meron siya, but for an eternal possession because of that confession that he made. Again, our confession of faith in Christ and our confession of faith kay Jesucristo, our belief in Jesus or who He is, that's an eternal possession. Hindi yun mawawala, kaya eternal. Okay? So, hindi dahil sa pilak o ginto na meron si Pedro, kaya siya tinawag na blessed o mapalad, kundi dahil sa pananampalatayang nakumpirma dahil sa pagpapahayag niya ng paniniwala niya kung sino si Jesus. Yun ang dahilan kung bakit tinawag si Pedro na mapalad. Because he confessed a great confession. Ang blessedness na ito, kung titingnan natin ng maayos ang mga salita ni Jesus, ay hindi si Pedro ang source. Diba? Hindi si Pedro ang source, but he is only a vessel of God's sovereign act in salvation. Yun ang makikita natin dito. Bakit? Hindi laman at dugo. Hindi mga religious leaders ang nag-impart nito sa kanya, hindi sarili niya ang ginamit niya para maunawaan ang mga bagay na ito, and later on, confessing it, makita natin dito, kundi ang aking Ama na nasa langit. The Father Himself revealed it to Peter. And kung tayo man ay ligtas, it's not us. It's God who revealed it to us. It's God who revealed the truth of the Scripture to us. At sa salvation, wala tayong maipagmamayabang. Even this very sense of understanding the gospel, it's not us, kundi ang Diyos. Ang kapangyarihang aktibo sa confession na ito ni Pedro ay mula sa Diyos. Kaya sinasabi rito ni Jesus na hindi laman at dugo o ang sariling karunungan niya ang naging kasangkapan para maunawaan ito ni Pedro and later on i-confess. Ang sabi niya, ang Ama niya sa langit ang nagbigay linaw at nag-enable kay Pedro upang maniwala at ipahayag niya ang truth na ito. Yun ang katotohanan. At dito pa lamang makita natin that God really is sovereign. Na maging sa pagtugon natin sa gospel, mga kapatid, maging sa pagtugon natin sa gospel, tandaan natin that it's not through us. Hindi dahil sa kahit na sino mang matalinong tao na talagang naiintindihan ang mga pasikot-sikot ng gospel, hindi niya iyon i-confess hanggat hindi ang Diyos ang nagbigay linaw nito sa kanya at hindi nag-e-enable sa kanyang ibuka ang kanyang bibig para sabihin, "You are the Christ, the Son of the living God." It's God and God alone. Hindi pinagkakatiwala ng Diyos sa depraved man ang isang bagay na mauunawaan lamang through the illumination of the Holy Spirit. Okay?
Lahat ng bahagi sa proseso ng salvation ay gawain ng Diyos. From election to predestination to to the calling, through the gospel, to regeneration, to justification, to our sanctification, even to our glorification, all of those is because of God. At hindi dahil sa anumang ginawa natin. At dahil dyan, tunay na i-confess natin ang paniniwala natin ito. Huwag nating itago. Kasi kahit sa Romans 10, sabi doon, if you confess that Jesus is Lord and believe within your heart that He died and rose again from the dead, you will be saved. Confession, hindi profession ang kailangan dito. To confess. Okay, for our application, unang-una, kung ikaw man ay isang confessor ng parehong mga katotohanang ipinahayag ni Pedro, magpasalamat ka at kilalanin mong ang Diyos ang dahilan sa kabuuang proseso ng iyong kaligtasan. Okay? Yan ang tatandaan natin. Kasi baka may iniisipan natin that we have something, we have done something para ligtas tayo ng Diyos. Hindi. It's all God. God alone. So, kilalanin natin, if we confess the same confession na sinabi ni Peter, kilalanin natin ang Diyos ang dahilan sa bagay na ito. At pangalawa, gamitin mong kasangkapan. Theology must be applicatory. Dapat ang bawat doktrina na lalaman natin ay magkaroon ng application sa atin. So this is not just hindi lamang theological itong pinag-aralan natin, yan ang tatandaan natin. It serves as a very effective weapon for our sanctification. So this lesson na pinag-aralan natin, gamitin natin itong kasangkapan sa pagpapabanal. Okay? Gamitin mong kasangkapan sa pagpapabanal ang katotohanan si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil ang makapangyarihang katotohanan ito ay nagtatranscend hanggang sa purpose ng Diyos na maging katulad tayo ng anak niyang si Jesus. Effective yun doon. Huwag natin isipin that this is just for the mind. It is for the soul. It is for the activities of our body. Dapat itong Christology natin ay mag-lead sa atin to a better life, to a godly life. Okay? Pagamitin natin, pakinabangan natin ito, natutunan natin. At manalangin tayo. Dakila namin Diyos, salamat sa inyo. Dahil natutunan namin kung sino kayo. Pinapabatid po ninyo rito na kayo nga ang anak ng tao, anak ng Diyos na buhay, ang Kristo. Kayo ang sa katauhan po ninyo na fulfill ang lahat ng mga propesiya tungkol sa tagapagligtas na nasa Old Testament. Kaya nagpapasalamat po kami hindi lamang sa knowledge na ito, but also that we are able to confess the same confession Peter said here in the text that we studied. Salamat po Diyos dahil dito ay nakita namin at ngayon ay kinikilala nga namin, Panginoon, na kayo, Ama, ang nagpakita nito sa amin, nagpahayag nito sa amin. That's why we are able to confess it too. O Diyos, gamitin po ninyo ang katotohanan ito, ang kaalaman namin ito tungkol sa kung sino kayo sa pagpapabanal ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at ingatan niyo rin po kami sa aming paghiwa-hiwalay. Ingatan niyo kami sa aming pag-uwi. Gabayan niyo kaming patuloy. At itong mga katotohanan ito ay manatili, hindi lamang ngayon na mga oras na ito, or not just after we leave this place, but sa buong buhay namin ay manatili ito at mapakinabangan namin. Salamat aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.